Hello, what's up? This is Goldman back again for another video. Epic apps tayo konti. So, medyo halo to. Typical na basic apps, mga basic apps na direct nang na-install galing sa Play Store. At iba dito, kailangan ng Shizuku. So, para hindi nakakalito siguro, unahin natin yung basic apps lang muna. So, sa basic apps, unahin natin tong bagong si Hypik. Okay, si Hypik po is gawa mismo ni ByteDance. Kung di kayo familiar kay ByteDance po is sila po ang may-ari ng TikTok or gumawa ng TikTok. So ByteDance ang gumawa ng Hypik. So basically this is expect nyo free po ito. Alam ko walang ads kasi wala naman ako nakikitang ads dito. So all around na rin siya po na photo editor. Yes. So pag open natin, available po siya sa Google Play Store. Iwan ko yung kanyang link sa video description. Pagka open, ito yung makikita nyo usually. Bigyan nyo lang siya ng file access or access sa inyong files. Permission ba yun? Permission na yun. Tapos ito po mga pwede nyo gawin. Like testing tayo. Pili tayo ng isang picture. Like kunwari, ito, photo. And then, makikita nyo rito, kompleto na po siya sa lahat ng mga, kung ano maiisip nyo, okay? This is, hindi siya kasing advanced, syempre, ng Adobe, Photoshop, so on and so forth. Pero, lahat ng mga basic na kailangan nyo nandito na walang ads, walang egg at light lang siya sa system resources. So, meron siyang shapes, kung gusto maglagay din ng mga shapes, kung bahala, yes, lahat ng mga gusto mong kailangan, basta basically nandito na lahat. Masyado marami eh. Ayoko na isa-isahin pa, pero pinakikita ko na sa inyo yung mga features, mga pwede nyong gawin. Yes, pwede rin po kayo magpatong dito ng ibang mga pictures, so on and so forth. Yan, meron din silang mga effects, just in case. Mga free din po yung mga effects na yan. So, try nyo po si Hypik. Kayo na po mag-explore kasi mas matatagalan tayo kung isa-isahin ko pa eh. So, tuloy tayo. Pangalawang app naman, again, hindi pa to kailangan ng Shizuku mamaya pa. Basic apps na to, direct din sa Google Play Store. Pangalawang app. Dito sa pangalawang app ay si Volume Control. Ito, so may nag-request last time, paano po pag sira yung volume button naman? Kasi last time, ang feature ko is power button naman kung paano makakapag-restart, reboot ng smartphone gamit ang app na lang kasi sira na daw yung button ng power niya. Ngayon, may nagtanong, what if volume button ang nasira? Hindi niya daw ma-adjust yung volume. Ito naman po yung app para sa inyo, boss. Volume Control Show Native. Galing mismo kay Google Play Store. So, open lang natin. Actually, yun. Pagka open mo, lalabas na yung volume. So, pwede mo siya i-adjust dito yung volume mo. So, ito naka-install na. Pakita ko sa inyo. Kung naka-install na, siyempre maglalagay na kayo niyan sa inyong home screen. Once na nasa home screen niya, click nyo lang yan. Lalabas na yung volume. Ganoon lang siya ka-basic. As in, ganoon lang. Kailangan mo ng volume, i-adjust mo kasi sira yung volume button mo. Adjust. Yung mismong button na mismo kung gumagana pa ang volume mo, yun din yun eh. Tapos pag inactivate mo siya rito, pindot lang. Hindi mo na kailangan pumasok sa mismong app. So wala po siyang ads, walang kahit ano. Talagang basic lang siya. And yung size niya, 1 MB lang yung size. Mahigit lang ng konti sa 1 MB. Ganun lang siya kaliit. So, sobrang light sa system. Hindi po kayo mag-aalala rito. Again, pag mga sira yung volume button nyo or kung pasira na, gusto nyong patagalin pa ang buhay or ayaw nyo talaga masira ang volume button nyo, pwede nyo gamitin ito. Gusto nyo alagaan yung mga buttons nyo, ayaw nyo malaspag, yan. Okay? Yung power button, nasa nakaraang video. So, doon nyo lang hanapin yung para sa power button. This one is the volume button. Okay? Yun na yung mga dalawang basic apps. Ngayon, lipat na tayo sa medyo advanced ng konti. Sa mga Shizuku apps tayo. So, nang una, kailangan nyo muna i-activate si Shizuku. Shizuku po is available sa Google Play Store. So, install nyo lang siya. Libre po yun, don't worry. Pagka-install nyo, i-activate nyo lang siya. So, ito si Shizuku. Yan. So, this one, hindi pa natin siya na-activate. Pakita ko sa inyo paano i-activate. Click natin yung pagkapasok nyo, click nyo itong pairing, notifications, on nyo po yan. Yan. And then, click nyo yung developer options. Yun. Usually, kung hindi pa naka-on ang developer options nyo, pupunta lang po kayo sa inyong settings, punta kayo ng about phone, hanapin nyo yung build number or software version. Click nyo po yun like this one. Hanapin natin yung build number nitong isang to. Ito, build number. Click lang natin ng 7 times. Dapat lalabas yung developer option 7 times. Okay? Once na na-activate nyo na yan, okay na yan. Punta na kayo kay Shizuku. Click nyo yung developer options. And then, hanapin nyo yung wireless debugging. Yan. Wireless debugging, ito lang po yun. Yan. So, ito turn on nyo lang po ito. And then, pasok na kayo sa loob para i-activate siya. Gagana po ito sa Infinix, Tecno, Asus, lahat ng mga stock Android. Hindi ito gagana ang technique na to ng basta-basta sa mga Xiaomi devices and Poco.
paano siya gumana? May extra po kayo pipindutin. Ang extra nyo pong pipindutin is meron ditong USB debugging security sa baba ng wireless debugging. Usually dito, si Poco lang may ganun eh. USB debugging security, i-activate nyo po yun. And para ma-activate nyo po yun, kailangan may nakalagin kayong Xiaomi account. Both Poco and Xiaomi po yun. Yun yung extra steps pag Xiaomi and Poco ang gamit nyo. Itong ginawa natin, plus yung USB debugging, i-disable nyo po yun. Nandito lang yun sa baba ng sa Xiaomi and Poco nyo sa developer options. Yun yung extra steps lang. Okay? So once na turn off nyo na yun sa Xiaomi and Poco nyo, pwede nyo na pong gawin to direct na dito. Wireless debugging. Dito sa bandang dulo, yan. Forget muna natin para makita nyo yung step by step natin. Yun. Tapos pair device. Tapos make sure na lalabas to. Pag lumabas to, lalabas to yun yung sa notification. Okay? Click yung enter pairing code. Tapos type nyo lang 051. Gayahin nyo lang 412. And then enter. Ayun. So, successful na po. Once na nakalagay successful, magagamit nyo na po si Shizuku. Balik na po kayo dito kay Shizuku and then click nyo tong start. Yan. Pag lumabas na yan, goods na po kayo sa Shizuku. Okay, yan po ang pag-setup lang kay Shizuku. Ngayon, punta na tayo sa Epic Apps niya. Sa Epic Apps niya, is eto sikat na to eh, pero hindi ko pa siya na-feature. First time ko i-feature dito sa channel. So, this one is the Kanta. Yan, available po ito both sa Google Play Store at sa F-Droid. Iwan ko yung link dito sa video description. Ang ginagawa nito, taga ano po siya ng bloatware. Taga-tanggal po siya ng bloatware. Or any system app setup pwede rin tanggalin niya. Pagka-open nyo, ito lalabas, activate Shizuku. So, na-activate na natin Shizuku. So, that is why kailangan unahin natin na i-activate si Shizuku. Kasi, otherwise, hindi ito basta-basta gagana. So ngayon, na-activate na natin si Shizuku. Pwede na nating click to. Tapos click nyo itong authorize application. Turn on nyo si Kanta. Yan. Pwede na po kayong bumalik kay Kanta. Activate. Kaya ayaw developer option. Nagloloko. Yan. Expect nyo yung bug na to ha. Minsan nagloloko talaga siya. Ang gagawin nyo lang naman is on and off nyo lang yung wireless debugging. Wireless debugging. On and off nyo lang. On nyo ulit. Yan. So balik tayo. Hopefully gumana na. Yun. Okay na. Balik tayo kay Kanta. Activate. Okay. Yung pagbalik nyo kay Kanta, okay na. Yun, gumana na siya. So, pipili na kayo ngayon ng mga bloatware na gusto nyo tanggalin. Like dito kay Nubia Neo 2 5G, magtanggal tayo ng bloatware. Yung bloatware usually is yung system apps na hindi ay magpatanggal. Typically. So, ang gawin nyo lang, pili lang kayo. Like, kunwari ito, assistant. Kunwari lang, hindi siya matanggal. Click nyo lang yan, bigyan nyo ng check. Pili pa kayo ng iba pang mga bloatware. Or kung gusto nyo, click nyo tong tatlong tuldok sa taas. Click nyo tong removal type. Lagay nyo recommended para siya na ang pipili para sa inyo and then i-click nyo na yan. So open nyo ulit. Once na nandito na kayo, pwede na kayong pumili ng mga bloatware na gusto nyo tanggalin. Usually yung mga mahihirap, diba? Ang tatanggalin nyo. For example, itong example lang ha. Kunwari may gusto na kayong tanggalin. Ito na yun. Kunwari napili mo. Ito yung mahirap tanggalin kunwari na bloatware. Or try natin itong booking. What else? Itong calculator. Yan, kunwari hindi mo siya kailangan. System yan, hindi pwedeng basta tanggalin dapat. Tapos click mo na itong delete button sa ilalim. Okay. Uninstall complete. Okay na po yun. Wala na sila yung mga apps na yun. Ganun lang po, paulit-ulit lang. Piliin nyo lang yung mga bloatware nyo na tingin nyo hindi nyo matanggal pero hindi rin naman siya useful sa system. Walang gamit. Okay, iwasan nyo po magtanggal dito ng mga system apps na alam nyo gagamitin like may mga word na Qualcomm, na MediaTek, or system, or Android, or usually yung wala nakalagay na recommended na word. Pag walang recommended na word, malamang delikado po yan. Like this one, expert, delikado po yan na tanggalin. Yan. Anyway, alam ko medyo risky itong gamitin itong Kanta kasi although majority ng mga gumamit ito safe naman daw pero may na-encounter din ako na iba nagkamali, nanggigigil, tinanggal lahat ng system. So yun, nag-boot loop yung kanilang smartphone. Buti nakuha pa sa factory reset using buttons na power and volume down. But aside from that, do this at your own risk. Okay? Yun yung una. Pangalawang app ay itong extinguish. Anong extinguish? So, kung mahilig kayong makinig ng mga podcast, especially sa YouTube kasi, tapos free user kayo. Kasi sa premium user, pwede nyo patayin yung screen, tapos continuous pa rin ang YouTube. Pwede po yun eh. But if you are a free YouTube user, yung may ads, pag pinatay mo yung screen habang nagpe-play ka ng YouTube video, natigil din yung video. So, ito po yung app para doon. Si Extinguish. So, install nyo na po ito sa Extinguish. Yan, itong app na to, Extinguish. Iwan ko link dito sa video description. And, isa-setup nyo lang yan. Sa-setup nyo lang, bibigyan nyo ng permission sa Shizuku pag tinanong kayo and then click nyo itong start. Tapos may lulutang doon. Yan, ito na po yung floating ngayon. Papakita ko lang sa inyo. Pwede nyo po siyang ilipat-lipat ng pwesto.
Okay? So, sample. Kung gusto nyo instant, pindutin nyo lang po itong, patugtog tayo ng YouTube ha, para makita nyo yung sample mismo. Ito, of course, yan, kunwari ito. Hinaan natin ng konti ang volume. Yan. So, gagamitin natin, kunwari, itong extinguish. So, usually, kapag in-off natin yung screen, titigil din yung audio. Off natin yung screen. Wala na. Narinig ko ba kayo? Wala na, di ba? So, kailangan natin i-on ulit and then i-play para magtuloy-tuloy siya. Si extinguish, play natin. Click natin to yung may X sa screen yan sa taas. Dalawang buttons po yan. Isang may clock at isang may X. So, click natin yung X. Yung X po kasi is instant. Click nyo po yun. Namatay yung screen. Volume. Na design ng high-end dati na Samsung at ng iPhone XR, iPhone XR. Tanda ko ganito rin yung gilid nila eh. So parang para sa akin tuloy ang ganda ng dating. Nagmukha siyang para ma-on siya ulit, pindutin niyo ulit yung volume. Mukha nga siyang Realme 12 something. Yes, mag-on siya kapag pinipindot mo yung volume. Mag-on yung screen ulit. Ngayon, kung gusto niyo naman is may oras, gusto niyo isang orasan, pwede naman po. Ang gawin niyo lang, play natin kung nara, inaan natin yung volume. Nakikita nyo na yung may clock na yan. Yan, di oras naman po yan. Pag yan ang pinindot nyo, ikayo ang masusunod. Like, kunwari, 5 seconds. Yan. Kasi hours, minutes, seconds. So, kunwari, 5 seconds. Tapos, i-click nyo yung oras na yan. So, bilang tayo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Diba? Timer po naman po ito. Kung ilang segundo nyo po siyang gustong mamamatay. Gawin nating 10 seconds. Tapos, kiklik mo din dun sa mismong oras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diba? So, yan po yung timer. Ito instant. Itong pindutan na sa taas na to instant. This one is may time. Parang countdown. So, either way, pwede mo siyang gamitin. So, magagamit nyo po siya habang naka-off ang screen. Paalala nga lang pala, pagka naka-off ang screen, gamit nyo to, pwede pa rin po siyang pindutin. Like, kunwari, i-off natin ang screen. Diba, nagpa-play siya, narinig nyo. Pag pumindot kayo sa screen, gumagana pa rin yung touchscreen. So, pwede siya mag-pause. Or ibang video ang i-open mo, pero naka-off ang screen. Kasi gumagana pa rin po yung touchscreen. Ibig sabihin, hindi po natin in-off yung touchscreen. Gumagana pa rin po yung touchscreen kahit naka-off yung screen. So, on natin saglit. As you can see, lumipat na siya ng ano. Kasi pumindo tayo kanina. So, gumagana pa po ang touchscreen. Naka-off lang po ang screen kapag ginamit natin. So, wag niyo pong kakalimutan na kapag pinindot niyo siya habang naka-off ang screen, is gumagana pa rin yan. Pagdating naman sa display, rinig nyo? Lagyan natin para marinig nyo. Off. Pause. Play. Pause. Play. Kasi nandun yung button. Nakaalala nyo? Nandito yung button eh. Kaya na-pause and play ko siya. So again, in-off lang po natin ang screen using extinguisher pero hindi po natin in-off yung touchscreen. Gumagana pa rin po yung touchscreen niya. Okay? So goods to sa mga AMOLED user actually. At saka nga, mahilig makinig ng mga podcast lang sa YouTube. Hindi naman sila nanonood, nakikinig lang. Pwede nyo pong gamitin ito. Ang kinaganda rin po rito kasi is kung hindi nyo pa po alam, 20% po kasi ng battery consumption sa smartphone natin. Gano'ng kalaki ha? 20% ang kinukonsumo ng screen. So, kung nakikinig ka lang naman at nagtitipid ka sa battery, malaking bagay ito na i-off nyo na lang yung screen and then hayaan na lang na tumugtog siya or magsalita yung pinapanood nyo sa kung ano man yun. Okay? Hindi lang pang YouTube to, pang lahat po ng apps to ha. Lahat ng apps, even with games. Yung ko bakit kailangan mo i-play, sorry, hindi magandang sample yung games. Even with Netflix, yun. Netflix, i-off nyo yung screen, kusa pa rin siyang tumutugtog. Okay? I don't know kung anong scenario, ba't kailangan nyo gawin nyo sa Netflix. Pero kayo na mag-isip, okay? Again, kung hindi useful sa inyo to ngayon, baka sa future. Hindi ko alam. Balikan nyo na lang itong video na to. So, that's the extinguisher na app. Iwan ko yung link dyan sa video description. Sunod na app. Ang susunod naman app is si Taskbar. Okay? I'm not sure kung na-feature ko na to, pero feeling ko hindi pa. Pero Taskbar, yan. Galing po siya sa F-Droid. Free lang po siya. This is open source. So, punta lang kayo sa baba and hanapin nyo yung pinaka-latest na may nakalagay na download APK. Once na na-install nyo na yan, ito po na siya. So, yan, ito na siya. Taskbar. Yan. So, open natin. Setup natin. Again, Shizuku din po kailangan para ma-maximize nyo po yung kanyang features. So, turn on natin siya. Grant permission. Nangihingi siya ng drawing sa other apps. Bibigay natin yon. Taskbar. Yan. I-allow natin. Permission. Back. Back.
back. On na ulit natin. Notifications, allow din natin yan. Edge screen, allow din natin. Asa na yung taskbar? Sige, allow lang po natin ang i-allow. And then, general settings, pwede nyo pong baguhin dito yung mga kaya niyang gawin. Like, use fast scroll bar, collapse taskbar, automatically para hindi siya humaharang dito. Yan, pwede na siguro yan. Tsaka launch on boot para every time nagre-reboot kayo, matik mag-on na siya, kusa na siyang magra-run. Okay? So once na setup nyo na yan, pwede na tayong lumabas. Iyon. So, as you can see, ito na po siya. So, kung gusto nyo ng malinis lang na setup, ganyan lang siya. You know, ang linis lang na setup. Then parang sa computer or laptop, click nyo lang ito. Yan po lalabas. And then, pag kinlik nyo pa itong parang home screen niya, andito po yung kompletong listahan ng inyong mga apps. Andito po lahat. So, yun. Tago nyo lang. Then, ito yung basic. Then, kung gusto nyo mas malinis pa, click nyo lang ito para matago siya. So, kung nagtatanong kayo kung ano ang gamit kong launcher, this is Nova Launcher actually. Kaya pwedeng walang icon na makikita. Again, so ang linis lang tingnan, di ba? Pagka ano, yan. Nova Launcher po yan. Pero, just in case na gusto nyo nga na malinis na style, pwede nyo gawin to and pwede kayo magdagdag ng icons. Yan. May tutorial din po ako kung paano tong setup ko ginagawa sa Nova Launcher ko. Pwede po yung gayahin. Iwan ko yung link sa video description. Yung Nova Launcher setup ko. Ito mismo. Pwede nyo pong gayahin yan. So, ayan. Ganyan lang po ang itsura niya. Diba? Basic, minimalist lang. Hindi masyado makalat. Pag may kailangan ako, yan lang. And then pag mag-open ako ng software, nandun pa rin siya. Pwedeng hindi siya mawawala kung kailangan pa siya. Pero kung gusto mo siyang itago, storbo, yan. Pindutin nyo lang yan. And what if magta-type ako? Kusa siyang nawawala pag nagta-type ka or nag-a-adjust at least. Ayun o, nag-adjust na lang siya. Nag-type ako. So, balik. Ito na siya ulit sa baba. Magta-type ako, nag-a-adjust siya. So, hindi naman siya humaharang po sa keyboard. So, okay na okay din po siya gamitin. Just in case na gusto niya lang ng ibang aesthetic. Okay? Again, hindi nyo kailangan i-install to kung tingin nyo useless ito sa inyo. Alright? So, yun. Yun lang po yung limang apps na feature natin dito sa Epic Apps. I hope kahit paano may napili kayo. Kung wala, okay lang. Maybe next batch naman ng Epic Apps ulit. Kung nagustuhan nyo, I hope na consider nyo mag-subscribe, like, and share kung di pa kayo nakapag-subscribe, like, and share. And sa mga bumalik lang dito dahil nakasubscribe na at mag-iwan pa rin ng like, marami pong salamat sa pagtsatsaga nyo sa aking channel. Appreciate ko po yan and try ko pa po maghanap na iba pang Epic Apps na hopefully maging useful para sa inyo at or kung hindi man ngayon, sa future. Kung meron pa po kayong ibang alam na apps na pwede natin i-feature dito na pwede mapakinabangan ng iba, gamitin nyo lang po yung comment section. Iwan lang kayo kung anong option na pwede natin gamitin o pwede natin i-recommend sa mga tropa natin. Okay? So, hanggang dun lang. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.